Paglingon ni Catherine kay Carlos na ngayon ay nakaharap sa mesa. Abala sa ginagawa ay di niya maiwasang mapangiti talaga. Makita ba namang hinihiwa nito ang malinis na apple para sa kanya? Maingat na nilagyan ng straw ang paboritong milk tea niya. Nang mapalingon ito sa kinaroroonan niya ay biglang nahiya. Sa kadahilanang nakatingin siya. Kabado at nakayukong lumapit ang assistant papunta sa kanya at iniabot ang mga hinanda. Para sa'yo, Ma'am Kath. Pinabili sa akin ni Hing kanina. Sa walang pagdadalawang isip ay tinanggap niya ang inabot sa kanya. Salamat. Matipid na pasalamat at sinimulan ng inumin ang milk tea niya. Kung may kailangan ka pa sabihin mo lang, Ma'am Kath. Imbes na tumugon ay tumango na lamang siya. Kaya si Carlos na sinubukang di ipahalata ang kaba ay napaupo sa tabi ng kama. Para bantayan ang CEO gaya ng iniutos ng sekretary kanina. Kakasubo lang ni Catherine ng mansanas nang di mapigilang mapalingon sa kanya. Na ngayon ay tila hindi komportable at napapalunok laway. Nakahawak sa tiyan na akalain mong masakit ata. Base kasi sa ekspresyon ng mukha ay halatang halata. Okay ka lang ba? Tanong ni Kath. Na agad na ikinalingon ni Carlos. Masakit ba dyan mo ha? Sa pagkakataong to ay napakunot noon na ang boss niya at tumayo para sana lapitan siya. Okay lang ako, Ma'am Kath. Sabay tayo din at pinigilan ang boss niya. Huwag ka munang tumayo baka mahina ka pa. Inalalayan at pinaupo uli sa kama. Di maipaliwanag ni Catherine. Pero bigla na lang uminit ang magkabilang pisngi niya. Siguro dahil sa pagiging maalaga ng assistant niya. Kaya ayon, hindi maiwasan ang mamula. Ma'am, ba't namumula ka ata? Wait. May lagnat ka po ba, Ma'am Kath? Sa pag-aalala ni Carlos ay nahawakan niya nang wala sa oras ang noo at leg ng ma'am niya. Na ikinataas ng lahat ng balahibo ni Catherine. Kasabay ang pagbilis ng tibok ng puso niya na akala mo nakikipagkarerahan ba. Isama na natin ang tila nagrarambulan sa loob ng tiyan niya. Carlos. Tanging lumabas sa bibig at tingala niya. Doon pa napagtanto ng assistant na nakahawak pa pala ito sa makinis at maputing leg niya. Sorry po, Ma'am Kath. At agad na kinuha ang mga kamay sa liig ng namumula pa ding si Catherine. Magsasalita pa sana siya nang sa di inaasahan ay biglang tumunog ang tiyan niya. Gutom ka? Na ikinakunot na uuli ng amo sa harapan niya. Dahil sa hiya ay dahan-dahan na tumalikod siya. Nagugutom ka? Tanong ng boss niya. Ngunit sa halip na sumagot ay napakagat labi lang siya. At namumula sa hindi maiwasang pagkahiya. Siet, nakakahiya ka o kampo? Mahinang bulong ni Carlos sa sarili. Nang magsalita uli ang nasa likuran niya. Kinakausap kita, Mr. Carlos Ocampo. Pati alaga niya kinabahan bigla sa pagbanggit ng buong pangalan niya. Nakakatakot pala pag ang bumigkas na si Catherine. Saka hindi magandang talikuran mo ang boss mo, di ba? Dagdag na ikinahina ng dalawang tuhod niya. Muli itong humarap. Pasensya na po, Ma'am Kath. At napahawak ng mahigpit sa trouser niya. Siyempre, napansin ng boss ang di maiwasang kaba niya. Magtatanong na nga uli sana nang may nakitang dapat ay hindi na nakita pa. Yun ay dahil muntik nang lumabas sa ilong ni Catherine ang pearl ng milk tea na ininom niya. Masilayan ba naman ang di inaasahang tanawin? Walang iba kundi ang umbok ni Carlos sa baba. Ma'am Kath. Ma'am, ayos ka lang ba? Lalapit na sana para tulungan siya ng senyasan niya na wag na. Gosh! Namumula na naman siya. Sinong di mamumula kapag nakakita ng ganong tanawin, di ba? Ang assistant na muling umupo sa kinaupuan kanina ay nararamdaman na naman ang pagkagutom talaga. Tumunog uli ang tiyan dahilan upang kunin ni Kath ang cellphone niya. May tinawagan sa kabilang linya. Yun lang ba, Miss Catherine? Tanong sa kanya. Yun lang at pakibilisan niyo ha? Seryosong tugon niya. Na ikinataranta ng nasa kabila. Kailangan ko na. Huling sinabi at agad na binaba ang tawag nila. Mga ilang minuto. Ako na ang magbubukas, Ma'am Kath.
Sa halip na tumugon ay tumango na lamang si Catherine. Sinundan ng tingin ang assistant niya. Pagbukas ni Carlos sa pintuan ay isang empleyado ang bumungad sa kanya. May bitbit na paper bag na halatang pagkain ang laman. Di niya napansin pero matamis ng ngiti ang pinakawalan ng babae nang makita ang magandang mukha niya. Oh, ikaw ba yung bagong assistant ni Ma'am Kath? Oo, ako nga. May kailangan po ba kayo? Di na natapos pa ni Carlos ang itatanong. Sana. Nang iabot ng babae ang kanang kamay sa kanya. Angela nga pala. Pakilala nito at muling nginityan siya. Hindi pa man niya nahawakan ang kamay ng babae. Upang tugunan ang pakikipagkamay nang biglang may nagsalita. Hello. Tapos na ba? Sabay na napalingon ang dalawa. Wala ka bang balak na ibigay yang? Pina-order ko, Angela. Hindi kita inutusan para makipagtsikahan, di ba? Taas kilay yan, Catherine. Dahilan upang mapalunok na kabahan ang empleyado niya. Pasensya na po, Ma'am Kath. Paumanhin ito. Ito po yung in-order niyo pala. Sabay kong abot sa kanya. Imbes na tanggapin ay sinenyasan niya na lang ang assistant niya. Kaya dali-daling kinuha ni Carlos yung inabot ni Angela. Ang boss naman niya ay naka-cross arm na bumalik sa kama. Di maintindihan ni Kath. Pero bigla na lamang nag-iba ang mood niya. Pagkasara ng pintuan ay masamang tinitigan ang assistant sa harapan niya. Ma'am, ubusin mo na yan, Mr. Ocampo. Malamig na putol at bitaw ng salita. Ha? Kahit ayaw mo pang aminin, alam kong gutom ka. Kaya ubusin mo yan kung ayaw mong sisantehin kita. Samantala, sa loob naman ng coffee shop. Anong ginagawa natin dito, tita? Tanong ni Aya. Kasalukuyan lang naman silang nakaupo malapit sa may bintana. Sa halip na tumugon o magsalita ay abot taingang nakangiti lang si Marta. Paglingon ng bata kung saan nakatingin ang tita niya. Isang magandang babae ang agad na bumungad sa kanya. Papalapit sa mesa kung nasaan sila. O Daniela, ang ganda mo talaga. Puri na ikinailing ng babae kay Marta. Napangiwi tuloy si Aya. Kung magpa-cute kasi ang tita niya, kala mo naman bagay talaga, haha. Alam ko na yan linyahan mo, Marta. Magpapalibre ka na naman ba ng favorite coffee mo, ha? Bago tumugon ay nag-thumbs up muna ang nakangiti pa ding si Marta. Si Dan ay walang iba kundi ang may-ari ng coffee shop at pinsan niya. Very good, may tama ka. Ang galing mag-memorize Kaya siguro matalino ka. Muli ay napapailing si Daniela sa kanya. Sige na nga. May magagawa pa ba ako ngayong nandito ka na? At umupo sa tabi niya. Ngunit napapikit nang marinig ang di naman masyadong malakas na tili niya. Kaya mahal na mahal kita. Sabay yakap pa. Thank you. Hahalikan na sana ang pisngi nang biglang magsalita ang bata. Abahoy, tita. Magpapalibre ka na nga, hahalikan mo pa si Miss Ganda? Maawa ka naman sa magandang pisngi niya. Bigyan mo ng hustisya. Di maiwasan ni Dan ang matawa nang marinig ang mga sinabi ni Aya. Grabe ka sakin, baby Aya. Nguso naman ni Marta. Ako ang tita mo pero parang naaawa ka pa kay Daniela kung hahalikan ko man ang pisngi niya. Anong akala mo sakin nangangagat ho? Wala akong sinabi, tita. Kibit balikat ng bata. Ngumiti na ikinagigil ni Dan sa eksena. Siya ba yung sinasabi mong anak ng kaibigan mo, Marta? Ang cute niya Unti-unting namula si Aya. Marinig ba naman ang compliment sa kanya? Nang biglang. Siyo. Tawag ni Dan. Sa babaeng kakapasok lang yata. Nasabay na ikinalingon ng magtita. Agad-agad ay lumapit ang babae sa kinaroroonan nila. Dan? Ay, boss pala. May kailangan ka? Tanong nito na tila handang-handa kung ano man ang iutos sa kanya. Habang si Marta ay may ibinulong sa pinsan niya. Bago ba siya? Parang ngayon ko lang siya nakita. In fairness Dan, ang ganda niya. Si Seo na nakatayo lang ay pansin kong. Paano makatingin ang katabi ni Daniela sa kanya? May mga tanong din na dumaan sa isipan niya kung sino ang babae na ngayon halos idikit na ang mukha sa boss niya. Well, di niya kilala si Marta.
At nagising lang sa mga iniisip nang may biglang utos si Dan sa kanya. Yung kape para sa pinsan niya. Baka nakakalimutan niyo kasi na nandito si Marta upang matikman na naman ang paboritong kape niya. Na dito lang sa coffee shop nila, Danix matatagpuan talaga. Kaya nang matapos sabihin ni Dan yung flavor ay agad nang umalis si Sio upang gawin ang inutos sa kanya. First day niya pa naman sa trabaho niya. Maya-maya, habang nilalaro ni Aya ang tablet ng tita niya, ay dahan-dahan na naglalakad naman si Sio papunta sa kanila. Dala-dala yung kape na ikinalaki na naman ng mga ngiti ni Marta. Ngunit hindi lang isa, kundi 4 na tasa ang inilagay sa mesa. Yung isa ay gatas para kay Aya. Na ikinakinang ng mga mata ng bata nang abot ito sa kanya. Salamat, pangalawang Miss Ganda. Napangiti si Sio at binigay naman ang isa pang tasa kay Marta. Kaya may 2 pang natira. Aalis na sana siya para ibalik ang nilagyan ng mga tasa nang tawagin siya ni Daniela dahilan ng paghinto niya. He, mamaya na. Pigil sa kanya. Sabayan mo muna kami dito, pangalawang Miss Ganda. Paggaya ni Dan sa tawag ng bata. Nasabihin na lang nating ikinapula ni Sio bigla. Kaya nga may 2 pa kasi sayo yung isa. Upo na. Samantala sa AIGC office. Nagsiwian na ang iba. At kaunti na lamang ang tao sa kumpanya. Pagkalabas ni Catherine ay nakita niya sa hindi kalayuan ang assistant niya. Hindi pa nakasakay na ikinahinga niya ng maluwag talaga. Nagmamadali kasi siya para maabutan si Carlos sa kadahilan ng may ibibigay pa. Nakalimutan niyang ibigay kanina. Buti naman at naabutan pa kita. Ang nakatalikod na assistant ay agad na napalingon nang marinig tawag nito. Ma'am, ikaw pala. Sa halip na magsalita ay inabot lang ni Kath ang puting sobre na hawak niya. Na ikinataka ni Carlos. Para saan po ito, Ma'am Kath? Naguguluhan tanong niya. Tanggapin mo na lang kaya at nang makita mo ang laman o kampo. Nagdadalawang isip man pero tinanggap na lang niya. Bago pa mag-iba ang mood ng boss niya sa harapan niya. Hindi niyo gugustuhin yun, di ba? Pera. Ma'am, bakit po may pera? Ayaw mo ba? Taas kilay ni Catherine. Bago tumugon ay lumunok laway. Muna siya. Ang dami po nito, Ma'am Kath. Kakasimula ko lang po, hindi ba? Tatanggapin mo o isang buwan kitang hindi bibigyan ng sweldo. Mamili ka. Carlos o Campo? Okay po, tatanggapin ko na. Pagsuko ni Carlos dahil tila magta-transform na ang boss niya. Katakot kaya. Ayon naman pala. Huwag kang magtaka dahil advance yan o Campo. Ganyan kalaki ang magiging sweldo mo kada buwan dito sa kumpanya. Talaga po. Salamat po, Ma'am Kath. Nang masilayan uli ni Kath ang magandang ngiti ng taong ngayoy kaharap niya, ay di niya maiwasang mapangiti din talaga. Ginagawa niya to dahil alam niyang kailangan ng assistant niya ng pera. Kita ng 2 mata niya kung paano nakawan sa mga oras na yun si Carlos sa may kalsada. Naaawa lang siya. Ni minsan di niya to nagawa sa ibang empleyado niya. Pero pagdating kay Carlos para bang may kakaiba. Kagabihan. Sasama ako. Sasama na ako. Please, wag na wag niyo lang idamay ang kaibigan ko. Pakiusap niya nang makitang hawakan na sana ng isa pang nakamaskarang lalaki ang naluluhang kaibigan niya. At siya ay kasalukuyang hawak ng 2 pa. No, Sam. Hindi. Hindi ka pwedeng sumama sa kanila. Pagpupumiglas ng batang babae at pinilit na makawala. Pero talagang wala siyang magawa. Ang lakas ng mamang nakahawak sa kanya. At isang batang babae lang siya. Hey mister, pakawalan niyo na ho siya. Ako lang naman ang kailangan niyo po, hindi ba? Nakikiusap ako. Di niya na natapos ang sasabihin pa sana ng itulak nung lalaki ang batang babae dahilan ng pagkatumba nito talaga. Katkat. Sa pagtulo ng luha sa kanyang mga mata ay di niya namalayan nasa loob ng sasakyan na pala siya. Sam. No. Please. Ibalik niyo siya. Cham-cham. Huling narinig niya bago isarado nung lalaking tumulak sa kaibigan niya ang pintuan ng sasakyan kung nasaan sila. Paglingon niya sa likuran ay nakita niya kung paano habulin ng batang babae ang sasakyan
habang umiiyak at sigaw ng pangalan niya. Kahit di niya na narinig pero alam niyang pangalan niya ang tanging lumabas at patuloy na sinisigaw ng kaibigan niya. Kat-kat. Umiiyak na din siya. Nang biglang, Dada? Dada, okay ka lang po ba? Dada, gumising ka. Sabay tapik sa mukha at yugyug sa katawan na ikinamulat ng kanyang mga mata. Aya. Tanging lumabas sa bibig at bumangon sa pagkakahiga. Doon pa napagtanto ni Carlos na nananaginip lang pala siya. Kasabay ang huling patak ng luha niya. Dada, ano po nangyayari sa inyo? Sa halip na sumagot ay tulala lang siya. Nag-aalala tuloy ang bata na agad na yumakap sa kanya. Dada. Umiyak dahilan upang matauhan siya. Hey, okay lang si Dada. Okay lang si Dada, baby Aya. Pagpapakalma niya. Ngunit hindi na umimik o nagsalita pa si Aya at mas hinigpitan na lamang ang pagkakayakap sa katawan niya. At paglingon niya sa orasan ay 3:30 na pala ng madaling araw. Kaya naisipan niyang patulugin uli ang bata. Baby, matulog ka na. May pasok ka na ulit bukas, di ba? Pero dai. Sige na, baby Aya. Putol niya. Inalalayan na mahiga uli ang anak na ikinasunod na lang ito sa kanya. Muling niyakap siya at bumulong ng, I love you, Dada. Mahal na mahal kita. Tugon niya. Hinalikan sa noo ang nakapikit ng si Aya. Mga ilang sandali. Nakatulog din uli ang bata. Kaya dahan-dahan na kinuha ni Carlos ang maliit na brasong nakayakap sa kanya. Maingat na tumayo para magpalit ng damit niya. Pawis na pawis siya. Buti na lang sa kwarto niya natulog si Aya, kundi baka walang gumising sa kanya kanina. Napanaginipan ko na naman siya. Pero bakit samang lagi niyang tawag sa akin? Hindi naman samang pangalan ko. At ano nga ba yung pangalan? Hindi niya na natapos ang tanong pa sana nang biglang sumakit ang ulo niya. Daing pa. Napahawak sa ulo habang yung isang kamay ay nakakapit sa mesa. Muntik na kasi siyang matumba. Hindi maintindihan ni Carlos, pero lagi na lang siyang nagkakaganito sa tuwing pinipilit niyang alalahanin yung tungkol sa batang babae na nasa panaginip niya. Ilang beses niya nang napapanaginipan yung babae simula noon pa. Di nga niya alam kung bakit ba. Hindi niya naman kilala kung sino yung batang babae talaga. Ngunit bakit sa panaginip ay magkaibigan sila? Noong una akala niya normal lang na panaginip ang napapanaginipan niya. Pero habang tumatagal ay nagtataka na siya. Takang-taka kung ano ang meron sa batang babae at laging nagpapakita sa kanya. Naisip niya tuloy na baka konektado ito sa nakaraan niya. Nakaraan na kahit kaunti ay wala siyang maalala. Ang huling naalala niya lang kasi noong bata pa siya ay nagising siya na hindi kilala ang lahat ng nasa paligid niya. Kahit ang mag-asawang nagpakilalang mga magulang niya. Hindi niya maalala. Flashback. Hon, gumagalaw ang mga kamay niya. Gising na siya. Gising na siya. Tila masayang sabi ng hindi naman ganun katandang babae sa asawa. Na agad na napatayon nang marinig ang sinabi niya. Sabay silang lumapit sa kama. Kung saan nandun nakahiga ang batang halatang nanghihina pa. Walang emosyong nakatingin sa kanila. Mabuti naman at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? May kailangan ka ba? Imbes na sumagot ay tahimik lang talaga ang bata. Nang biglang pumasok ang doktor para sana tingnan ang kalagayan niya. Pero nang makita itong gising na pala. Dosi, gising na siya. Pero tila ayaw niyang magsalita. Tiningnan ng doktor ang kalagayan ng tulala pa ding bata. Tinanong ito ng ilang mga katanungan, ngunit tango at iling lang ang kanilang nakuha. May naaalala ka ba? Muli ay umiling ang bata. Sila, kilala mo sila. Turo ng doktor sa mag-asawa. Umiling uli siya. At doon napagtanto nila na may amnesia pala ang batang kakagising lang sa ilang buwan na pagkakatulog niya. End of flashback. Kung nandito lang kayo, ma. Naguguluhan na kasi ako talaga. Buntong hiningang bitaw ng salita ni Carlos habang nakasandal sa pader malapit sa mesa kung saan siya napahawak kanina. Pero paano na? Iniwan niyo na ako ni Papa. Kinabukasan.
Dada? Agad na napaupo sa kama si Aya nang mapagtantong wala na sa tabi ang dada niya. Dahan-dahan ay bumaba siya. Lumabas ng kwarto upang hanapin ang ama. Di pa man siya nakarating sa sala nang maamoy niya ang familiar na amoy sa kusina. Walang iba kundi ang amoy ng pagkaing isa sa mga paborito niya. Dada. Nakangiting tawag niya. Pagpasok niya kasi sa kusina ay bumungad agad si Carlos na naghahanda ng umagahan nila. Good morning, mahal kong prinsesa. Bati sa kanya. Good morning din, Dada. Tugon naman niya. Agad na lumapit upang halikan sa pisngi ang dada niya. Yun kasi ang ginagawa niya sa tuwing maga. At nang magsimulang kumain sila ay hindi maiwasan ni Aya ang magtanong sa ama. May pera ka pa pala, Ada? Habang inuuya ang pagkain sa bibig niya. Sa pagkakaalam ko ka, hindi na natapos ang itatanong pa sana nang maunahan siya. Binigyan ako ng paunang sweldo ni Ma'am Kath. Kaya ako nagkapera at nakabili para sa umagahan natin, baby Aya. Kath, babae pala ang boss mo, Dada? Sa halip na tumugon ay tumango lang ito sa bata. Mabait ba? Muli ay tumango siya. Maganda. Bakit mo naman natanong, Aya? Sagutin mo na lang ako, Dada. Taas kilay ng bata. Bago magsalita ay nilunok muna ni Carlos ang pagkain sa bibig niya. Maganda ba ang boss mo, Dada? Muling tanong ni Aya. Oo naman, maganda. Sabay kong tugon ng ama na akala mo nahihiya. Maganda? Subo ng subo lang si Carlos nang biglang. Type mo, Da? Ayon, naibuga ang pagkain nang wala sa oras talaga. Dada? Hey, okay ka lang po ba?